Ulo lang ni Jet yung nakikita natin eh. Okay. Ayun. Yung ko kasi siya. Oo. Anyway, naka-live na tayo. Live na yan. Tinan ko dito sa aking cellphone. Ah, wait lang tayo konti ng parami lang tayo ng konti ng ng ating mga viewers ngayong gabi. Okay? Let's just Sige, ma'am. wait and kanina yung nag-e-echo. Nawala, yun. Buti na lang, nawala. Yung sa akin, Pastor, tinignan ko kung naka-live na tayo doon sa page. Ah, Tapos siyempre oo. may Ganun delay eh, na pagka parang nag-e-echo, no? mga ano yan eh. Merong milliseconds na delay yan, di ba? Oo. Kaya parang inuulit yung salitang sinasabi ninyo. Anyway, parami lang tayo saglit ng ating mga viewers para mas masarap ang ating Kumusta na ba kayong dalawa, mga kapatid? Sa mabuti naman, kahit ako'y nakapula. At yung aking You're back, no? Ilang last week wala ka din, no? Nagpahinga ka last week. Kamusta ba ang Italy? galing ako sa sa lugar ni Super Mario. Ito oh. Saan ba yon? Nakakain na ako ng star. Mushroom. Mushroom. Kaya lumabas muli. Ito yung game na paborito ko nung bata ako eh. Super Mario. Mario. Bati na muna tayo para at least habang nagpaparami pa tayo ng viewers natin, pabati na tayo. Magandang gabi po uli sa inyong lahat, mga kaibigan, kapatid, kabarkada, kapamilya, okay, kabarkad. Kung saan man kayo naroon at kung gabi dyan sa inyo o ah, umaga, magandang araw po sa inyong lahat. Minsan pa po, welcome po sa ating pong Grace Life Forum na kung saan wala tayong ibang pinag-uusapan dito po sa programang ito kung hindi ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa biyaya ng Panginoon. Okay? Muli po, ito po si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Magandang araw po sa inyong lahat. Bati muna kayo, mga gwapo. Isa pong mapagpalang gabi sa lahat. So, ang dalangin po namin, no? Nawa yung mga bagay na katanungan po ninyo sa isip nyo ay mahagip ng aming mga pinag-uusapan. Kagaya nito, nandito tayo sa pangatlo na tanong na pag-uusapan natin. So sana dun sa naunang dalawa na napag-usapan, bagamat ako'y wala, nawa dun sa mga nakakapanood, nahahagip na yung mga tanong ng isip ninyo. Alam mo, hindi naman mauubos yung tanong eh. Kahit abutin tayo ng 1,000 topic dito. Hindi. Pangalawa pa lang, pero hindi, pangatlong tanong, pero part 2 pa lang tayo ha, Okay. sa series na Part to. 2. Part Oo, 2. So, 2 linggo. nawa makahagip sa pandinig po ninyo yung aming mga pag-uusapan Yun, no? ngayon. Kasi baka may agam-agam po tayo. So, ang tabayanan lang po natin, nang sa ganun malaman natin kung ano yung ating pag-uusapan ngayon. So, baka kung may Yes. mga tanong kayo sa isip nyo ay matamaan na po yan ngayon sa biyaya ng Yun. Panginoon. So, muli po, Brother Joel po, bumabati po ng isang mabiyayang gabi po sa lahat. Yan. Magandang gabi po. Po si Brother Jed. Magandang gabi po sa lahat at sa mga viewers natin na patuloy na sumusubaybay at sa mga darating pa magpa-follow. Magandang gabi po at tulungan nyo kami na ipalaganap ang mayamang ebanghelyo ng Diyos, no? Yun. Baka pwede nyo Magandang gabi po. i-share, no? Share tong ating live streaming. Yes. Sige po. Paano po? Tayo po yung magtutuloy-tuloy na, ano? Oo, sige. Okay. Okay. Nasimulan na natin eh. Hawakan mo uli yung manubela, bro. Andiyan ka na eh.
Isa po sa bagay na palaisipan din sa akin, bakit ba yung bagay na, o meron pong bagay na mahirap intindihin ng tao, samantalang kung tutuusin ay madali naman ito. No, kagaya po nitong biyaya ng Diyos, no? 'Di ba? Majority ng mga gawain ngayon, no, sa body of Christ ay hindi pa nila lubusang nauunawaan itong biyaya ng Diyos, no? Kaya nga meron tayong ganitong klase ng forum para mas maintindihan ng marami ano ba talaga yung biyaya ng Diyos. Of course, dahil sa mahal tayo ng Panginoon, yung mga bagay na mahirap para sa atin, na hindi natin magagawa, ay ginawa na ng Panginoon para sa atin. No? So doon pumapasok yung biyaya ng Diyos. Yung bagay na hindi tayo deserve, ay naging deserving tayo dahil sa ginawa ng Panginoon para po sa atin. So yun po yung pinakabuod ng ating pong mga pinag-uusapan dito. Yung pong maintindihan ng iba, o ng mas marami, kung tutuusin, ay yung bagay na madali naman talaga, pero bakit parang ang hirap intindihin. Kaya meron tayo ditong frequently asked question. Gaya po ng sabi natin kanina, nawa yung ating pong pag-uusapan ngayon no, ay makahagip dun sa pandinig po ninyo na kung meron kayong agam-agam tungkol sa biyaya ng Diyos, na kung tutuusin ay madali naman talaga siyang intindihin. No, kasi ang mga tao parang likas lang talaga, tayo mga Kristiyano gusto natin pahirapan pa yung sarili natin eh. Diba? Yun po yung lagi natin sinasabi. No? Kaya nahihirapan tuloy tayong inuwain yung grace, yung biyaya. Kasi gusto natin pahirapan yung sarili natin. So nawa ngayon ay makadagdag po ng kaalaman sa atin na ito pong biyaya ng Diyos ay kung tutuusin ay hindi naman po ito komplikadong bagay. So Yes. makadagdag po sa atin yung ating mga katanungan sa isip natin, makarating po sa inyo, makahagip yung ating pong pag-uusapan ngayon. Of course, balikan ko lamang po saglit yung mga nakapag-usapan nung nakaraan. So of course, wala po ako dito, hindi ako kasama nung nakaraan, pero alam ko po kung ano yung mga napag-usapan. O napag-usapan po yung pong topic about will God still love me if I continue on sinning? So ako ba'y patuloy na mamahalin ng Diyos o patuloy ba akong iniibig ng Diyos kahit ako po ay patuloy na nagkakasala? O napaka-controversial na katanungan yan. Of course, yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi naman yan conditional. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Agape. Hindi ka mahal ng Diyos kasi gumagawa ka lang ng mabuti. Wala naman pong mabuti sa atin eh. Diyos lang ang mabuti. Kaya nga doon mapasok yung biyaya ng Diyos eh. No, hindi natin talaga kayang maging matuwid, ginawa ng Diyos, yung kanyang katwiran, ibinigay niya sa atin. So hindi po nababago yung pagmamahal ng Diyos sa atin dahil sa tayo nakakagawa ng kasalanan. Patuloy po tayong minamahal ng Diyos. At yung po yung napag-usapan na noong nakaraan, nawa po nakapagbigyan na ng kaliwanagan yung mga nakaraang napag-usapan po sa forum po na ito. And then pangalawa po ay napag-usapan din ng mga nakaraan, now, will I lose my salvation if I continue on sinning? So ito, lagi naman natin itong nahahagipan eh. So nung malamang nung nakaraan ay nabigyan na ito ng tutok. So maaari bang mawala yung aking kaligtasan kung sakaling ako ay nakakapagpatuloy pa sa kasalanan? So, kaya nga ang tanong dyan ay sino po ba ang huminto na sa kasalanan? Ano Jed, na nakahinto na ba tayo? Pag namatay na tayo siguro. Oh. Sigurado. Nagawa mo na siguro Turbol na yan. huminto sa kasalanan, edi ikaw na. Dapat madali ka na kasi nahinto mo na eh. May mga ano nga eh, may Kristiyano ganito, siya sa takot niyang magkasala kasi baka parusahan siya ng Diyos. Nung tumanggap siya sa Panginoon, pinag-pray niya na kunin na agad siya. So, Parang alam na alam niya na ano, no? Parang alam na alam niya na marami pa siyang kasalanang magagawa, eh, no? So, ang klaro pong sagot dyan, no, gaya po ng mga napag-usapan po ng Pastor Henry at Brother Jed, ay of course wala namang huminto sa atin sa kasalanan. No? Malaking man yan o maliit sa pamantayan ng iba, sa Diyos ay pare-parehong kasalanan yan. No? At yan ay biniyaran ng Panginoon kung ikay sumampalataya sa Kanya. So, hindi po maaaring mawala yung kaligtasan kahit ay nakakagawa ng kasalanan. So, dahil hindi nga cheap yung pinambayad dun sa ating kasalanan, no? Ito po Yes. priceless, no? Wala po tayong pwedeng maisip na halaga doon sa dugo ni Kristo na siyang tumubos po sa atin. So, hindi po mawawala yung kaligtasan dahil sa tayo po'y nakakagawa ng kasalanan. No? Then pangatlo, of course, part 2 pa lang po pala tayo, no? Part 2. No?
Pero ito po yung pangatlong topic na ating pag-uusapan. So dito po sa part 2, yung ating pong pag-uusapan ngayon, no? Kaya nasabi ko rin, sana po ay makahagip ito doon sa pandinig ng iba, doon sa mga frequently asked question na baka agam-agam nyo to sa sarili ninyo, patungkol sa biyaya, ay sana po ay makatugon itong aming pag-uusapan ngayon. So yung ating pong pag-uusapan ngayon is about, does grace mean I can live however I want? So ito ba, nangangahulugan ba na yung biyaya ng Diyos, yung tinanggap nating biyaya ng Panginoon, yung kaligtasan, no? Ito ba yung nangangahulugan na dahil sa mabiyaya ang Diyos ay pwede na tayong mamuhay ng anumang uri o anumang klase ng pamumuhay na meron tayo? So sa pula sa puti po ang labanan dyan. Sa itim sa pula, sa itim sa puti. Yan po yung labanan dyan. So ito po ba ay maari na nating gawin? No? Gaya ng sinasabi ng Pastor Henry, tayo ba ay maari ng mag-asal demonyo? Dahil sa ang biyaya ng Panginoon ay sagana po sa atin. So yun po yung mga katanungan na pwede nating mahagip po ngayon. So ito po yung napakagandang pag-usapan, no, na mahalagang maintindihan po natin. So simulan na po natin. So sino po ang maaring mauna? So Pastor, ano po bang pwede nating masabi rito? Does grace mean I can live however I want? Siyempre. Oh, biro lang. Biro lang. Ito ba? Parang napapalakpak yung tenga ng iba. Ah, sa Tagalog yan, ano? Dahil ba tayo ay nasa ilalim ng biyaya, pwede na tayong mamuhay ng kung ano yung gusto nating pamumuhay. In other words, parang malaya na tayo na gawin kung ano yung gusto natin, no? So, yan ay isa sa most frequently asked question sa message of grace. At siguro dahilan kung bakit yan ay madalas na itatanong sa message of grace kasi nakapaloob dito yung yung eternal security, yung kaligtasan mo hindi na mawawala. Nakapaloob din dito yung complete forgiveness, yung pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, including future sins, hindi lang yung past sins. So tayo ay napatawad na sa lahat ng kasalanan natin. And so therefore, iniisip nila, ibig bang sabihin niya na under grace, malaya na tayong gawin ang gusto natin. Kasi hindi natin talaga maaalis na yan yung maging katanungan sa after marinig itong mensahe ng grace. Well, siguro, bago natin questionin yung magiging motivation ng mga Christians after hearing the message of grace, dapat malinaw muna sa atin sa nasa anong kasunduan ba tayo sumasailalim. Kasi di ba lagi natin binabanggit ito no sa ating program, ang Diyos nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kasunduan. Yun ang madalas natin binabanggit. God relates to people through a covenant. Kaya nga ang Bible mismo ay nagsasabi na siya ay Old Covenant, New Covenant, no? Ang Diyos nakikipag-ugnayan sa atin through a covenant. Ngayon, dalawang covenant yung binabanggit ng Bible na kung saan pamilyar ang karamihan, no? Yung Old at saka New Covenant. Now, dapat malaman natin saang covenant tayo sumasailalim. Kasi unaware ang maraming Christians na tayo ay nasa isa lamang sa dalawang yan. Kasi maraming Christians, iba ang approach nila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang naging approach nila sa pag-aaral ng salita ng Diyos, buong Bible, para sa atin yan at dapat nating sundin. Now, hindi natin pinagtatalunan na ang buong Bible ay ibinigay ng Diyos para sa atin. Nararapat lamang din nating sundin ang kalooban ng Diyos. Pero, sabi ko nga, dapat maunawaan natin, anong kasunduan ba yung sinasabi mo na dapat nating sundin? Kasi may mga utos ng Diyos sa ilalim ng Old Covenant na hindi naman applicable sa atin. Na ang nangyayari ngayon, ang mga Christians, napapaghalo kasi nila yung pamumuhay nila
doon sa Old at saka New Covenant. Napapaghalo nila. Kaya ang nangyayari ngayon, naiisip nila na parang ang pamumuhay natin ay ah, naging mixture tuloy. Ang pamumuhay natin hindi lamang sa ilalim ng New Covenant, kung hindi maging yung Old Covenant ay dapat din nating isapamuhay, which is wrong. Kasi malinaw naman ang sabi ng Bible, ang mga believers ay under grace. Sabi ni Apostle Paul, di ba? Sa Romans chapter 6, no? You are not under law, meaning under the Old Covenant. You are not under law, but under grace. So malinaw yon, tayong mga Christians are under grace. At kung ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa atin through a covenant, at tayo daw ay under grace, so dapat alam natin paano tayong mamumuhay under grace. Yun yung importante sa atin. Well, in fact, yung gospel na tinuro sa atin ng Panginoon, actually, according to the Apostle Paul, it is the gospel of grace. Diba? Sabi niya in Acts 20, committed daw siya to the task that was given unto him, and that is to testify to the gospel of God's grace. So yung gospel na tinanggap natin na siyang nagligtas sa atin is the gospel of grace. Walang ibang gospel na tinanggap tayo na kung saan naligtas tayo, kundi yung gospel of grace. Ngayon, ang mensahe ng grace actually, nakapaloob dito yung binabanggit ko kanina. Complete forgiveness, assurance of salvation, eternal security. At dahil doon, posible nga, kapag naging faithful ang isang preacher o isang nagtuturo ng gospel, itinuro niya talaga faithfully kung ano yung mensahe ng grace. Sa totoo lang, talagang posibleng ma-misinterpret na ikaw ay nagtuturo ng parang license to sin ang dating. Kasi tingnan mo, itinuro mo under the gospel of grace, God has forgiven all your sins. At dahil diyan, you are now eternally secure. So ano ngayon ang posibleng maisip nung nakapakinig? Ganun ba? Ligtas na ako at hindi na mawawala ang kaligtasan ko? Pinatawad na ako sa lahat ng kasalanan ko, including future sins. Aba, ibig sabihin niya, pwede na akong malaya na akong magkasala. So, ganun talaga ang posibleng maging dating sa mga taong makakarinig ng tunay na mensahe ng gospel. Ngayon, kapag ka ang isang preacher ay hindi ma-misinterpret somehow na para bang siya ay nagtuturo na para bang pwede nang magkasala ang isang tao, sa totoo lang, possible na hindi tunay na gospel yung kanyang naituro. Nag-gets yung ibig ko sabihin? Kasi kung tunay na gospel ang ituturo mo, which is the gospel of grace, wala namang ibang gospel kundi gospel of grace eh. Diba? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nga sabi niya in Ephesians 2, by grace have you been saved through faith. So naligtas tayo by grace. So the gospel is about the gospel of grace, Acts 20. So pag itinuro mo faithfully yung gospel, which is the gospel of grace, at nakapaloob dito yung assurance of salvation, yung eternal security, yung complete forgiveness, syempre hindi malayo na maisip ng makikinig sa'yo na na nagtuturo ka ngayon na malaya ka ng magkasala. Pero, uulitin natin, hindi yan ang gospel. Yung tuturuan ka na pwede ka nang magkasala. Pero on the other hand, posibleng yun yung maisip mo. Okay, linawin ko lang para hindi magulo. Ang gospel ay hindi nagsasabing malaya ka ng magkasala. Pero dahil ang gospel, which is the gospel of grace, nakapaloob dito yung message of complete forgiveness, pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo, hindi lang yung past sins, kundi including yung future sins. Tapos maging yung kaligtasan mo ay secure, hindi mawawala. Dahil doon, posibleng maisip mo nga na malaya ka nang gumawa ng kung ano yung gusto mong gawin. Malaya ka nang magkasala at mag-asal demonyo. So, posibleng maisip mo yon. Pero hindi itinuturo ng gospel o ng gospel of grace na malaya ka nang magkasala. Okay? Yun lang yung posibleng maisip mo.
Kasi nakapaloob dito yung complete forgiveness, assurance of salvation, eternal security. And so therefore, posible nga maisip mo yun. Pero hindi itinuturo ng gospel na malaya ka na magkasala. Yun lang yung posible mong maisip. At kung yung nagtuturo ng gospel ay hindi mai-interpret ng mga nakikinig na malaya na siyang magkasala, sa totoo lang, hindi niya talaga naituro ng mahusay yung gospel. Okay? Maaring nga naituro niya is yung Old Covenant. Kasi sa Old Covenant, ganito eh. Kung gusto mong maligtas, sumunod ka sa utos ng Diyos. Kung gusto mong pagpalain, sumunod ka sa utos ng Diyos. Kung ayaw mong maparusahan, huwag kang pasaway. Yun yung Old Covenant. So pag ang tinuturo ng isang nagtuturo ay yung gusto mo pagpalain ka, sumunod ka. Ayaw mong maparusahan ka, huwag kang pasaway. So yun yung malinaw na malinaw, hindi ka nagtuturo na pwede ka lang magkasala. Kasi kung ang itinuturo mo sa mga nakikinig sa'yo, kung gusto mong pagpalain, sumunod ka. Kung ayaw mong maparusahan, huwag kang pasaway. So malinaw, ang mensahe mo, huwag kang magkasala. Okay, di ba? Okay. Now, karamihan ng mga nagtuturo, sa totoo lang, yun yung mensahe. Pero, kung ang mensahe mo nakasentro doon sa gospel, which is the gospel of grace, ano yung nakapaloob doon? Assurance of salvation, eternal security, complete forgiveness, through the finished work of Christ, hindi malayo na talagang maisip na ikaw ay nagtuturo ng Pero linawin lang natin muli, ang tunay na gospel hindi nagsasabi pwede ka na magkasala. But on the other hand, posible, yun ang ma-interpret mo. At kung sakali na pag nagturo ka ng gospel, hindi yun ang maging dating sa mga tinuturuan mo, yung parang malaya ka ng magkasala, posible na hindi yung tunay na gospel ang iyong itinuro. Meron ba tayong proof noon? Meron. Magbigay tayo ng isa lang verse bago ko ipasa sa inyo. Si Apostol Pablo, na kung saan siya yung tinagurian nating apostol na kung saan ay pinagkalooban ng Diyos ng malaking kapahayagan patungkol sa mensahe ng biyaya. Siya yung parang nagturo ng gusto patungkol sa gospel of grace. After niyang ituro ang grace, anong reaction sa kanya ng mga tinuruan niya? Sa Romans chapter 6, tignan natin sandali ito. Sa Romans chapter 6, beginning verse 1, sabi ni Paul, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? No, bakit nabanggit ito ni Apostle Paul? Now, kung magbabackread ka sa chapter 5, nag-share si Apostle Paul patungkol sa grasya ng Panginoon about justification by faith at yung mga benefit na natanggap natin through the grace of Christ. So after ituro ni Paul yung message of grace, na-anticipate ni Paul na baka maisip itong mga kausap ko na porkit under grace tayo, malaya na tayo magkasala. Kaya sabi niya, what shall we say then? After hearing that we are under grace, we are justified by faith, no? Tapos na-receive natin yung gift of righteousness by the abundance of God's grace. After niyang ituro yon, naisip niya, baka isipin ito mga kausap ko, nagtuturo ako ng license to sin. Sabi niya, what shall we say then after hearing this message of grace? Shall we continue in sin that grace may abound? Inulit niya yan sa verse 15 ng chapter 6 din. Anong sabi niya? What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Pero may karugtong yun. Anong sabi niya? Certainly not. Sa verse 15, after niyang sabihin, shall we sin because we are under grace? Certainly not. Sa verse 1, ganun din. What shall we say then? Shall we continue in sin because we are under grace so that grace may abound? Certainly not. So, nilinaw ni Apostle Paul na tayong mga nasa ilalim ng biyaya at tinanggap natin yung message of grace, possible, ito yung maisip natin. But then again, sabi niya, kung iniisip nyo na malaya na kayong magkasala because we are under grace, mali ang inyong response doon sa gospel of grace. Pero tama yung inyong naiisip. Okay, parang ganun yung sinasabi ni Paul.
Tama yung inyong naiisip. Ano yung tamang naisip nila? Na ako ay pinatawad na sa lahat ng kasalanan ko, past, present, and future. Na ako ay ligtas na at hindi mawawala ang salvation ko. At dahil doon, posible nga na maisip mo, aba, ligtas na naman pala ako at hindi mawawala ang kaligtasan ko. Di pwede na ako magkasala. At pinatawad na pala ako sa lahat ng kasalanan ko, including future sins. Pwede na ako magkasala. So, anticipated ni Paul, posibleng yun yung maging response. Pero sabi ni Paul, maling response yan. Kaya sabi niya, what shall we say then? Shall we continue in sin because we are under grace? Sabi niya, no, no. So, maling response yun. Pero tama yung may isip mo. And so therefore, kapag ang isang preacher o nagtuturo ay talagang itinuro niya yung tunay na gospel, which is the gospel of grace, posibleng yun ang maisip ng mga nakikinig. Ngayon, kapag hindi yun ang naisip ng mga nakikinig, yung pwede ka nang gumawa ng kasalanan, sa totoo lang, possible, hindi yung tunay na gospel ang naituro niya. Baka ang naituro niya, yung gospel of law. No? Pag sumunod ka, pagpapalaing ka, pagpasaway ka, parulusahan ka. Malinaw sa mga nakikinig na hindi ka nagtuturo na malaya na magkasala. Kasi, sinasabi mo, huwag kang pasaway kasi parulusahan ka. So therefore, malinaw sa mga nakikinig sa'yo na ang tinuturo mo, huwag kayong magpatuloy sa kasalanan. Kaso pag ang itinuro mo na, pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo dahil sa kamatayan ni Christ. Ligtas ka na dahil sa pagtanggap mo kay Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Di posible nga na gano'n. Okay? So dagdagan mo, Jed, mamaya na. Yan. Magdadagdag ako maya-maya. Mamomonopolize ko na naman itong usapan eh. Okay, ikaw, Jed. Ayun, no, tama po yun, no, kasi kung talagang ipapangaral mo yung pinapangaral ni Apostol Pablo, talagang may isip talaga ng iba na nagkakalat ka ng maling aral kasi nga parang binibigyan mo ng lisensya yung mga tao na magkasala. Pero sa totoo lang, bakit mo sasabing gagamiting lisensya yung grace para magkasala? Wala pang grace sa buhay mo, nagkakasala ka na. Diba? Wala pang grace sa buhay mo, nagkakasala ka na. Tapos ngayon, gagamitin mo yung grace para magkasala. So unfair yun, di ba? Pero so meron din naman ebidensya kasi yung tunay na nakatanggap ng mabuting balita. Meron naman ebidensya yan, may fruit naman yan eh. So yung mga nagsasabi na okay na magkasala, duda tayo doon. Duda tayo doon sa kanilang conversion. Una, duda. O pangalawa, kung kahit totoo, hindi nila naintindihan yung salita ng Diyos. Di sila nag-aaral, di sila nagbabasa. Kasi kung aaralin nila yung Romans 6, tutol na tutol si Apostol Pablo na sa kaisipan na okay na pala magkasala kasi yun nga, fully paid, settled na, wala nang judgment, wala nang ganun. So, sabi sa Romans 5:20, sabi pa doon, where sin increase, grace abound, super abound, di ba? So, grace increase even more. So para sige, magkasala ako para mas lalong sumagaan na yung yung biyaya ng Diyos. So, una-una, maaaring hindi totoo yung conversion o kaya wrong understanding of the gospel kasi meron namang ebidensya yung tunay na born again din. Yan nga yung sinasabi ni Apostle John sa Book of John, sa 1 John. May mga evidence doon ng pagiging tunay na na mananampalataya, may fruit. No? So, yun ang masasabi ko na wrong understanding at hindi talaga hindi nila naintindihan yung yung ebanghelyo. So, para malaman natin na para magkaroon tayong motivation na magawa yung malayuan natin yung mga pagkakasala, kailangan natin malaman yung katotohanan patungkol sa atin. Kagaya nung sa Romans 6. Ano mga sinabi ni Pablo sa Romans 6? We died to sin, di ba? Patay na tayo sa kasalanan. So paano ka mamumuhay sa kasalanan kung pinatay ka na? Although Christians nagkakamali pa rin, wala namang exempted sa atin, patuloy tayong nagkakamali, kagaya ng ating topic na karaan. Pero ang masasabi ko lang sa isang tunay na Christian,
Magkakamali siya pero wala na siyang pleasure sa sin. Yun, no? Kasi nga patay na siya eh. Namatay na siya ayon sa Romans 6:2, 'di ba? So magkamali man siya, hindi wala na siyang pleasure doon. At sabi pa doon, namatay na yung dati nating pagkatao sa verse 6 naman. Namatay na yung dating pagkatao, yun yung dahilan kaya wala kang haba sa paggawa ng kasalanan. Yung dating pagkatao, yung sin nature, namatay na rin yun, sabi doon, ipinako kasama ni Kristo. So dapat maintindihan mo itong mga bagay na ito na nakasulat sa Romans 6 upang malaman mo na hindi ganun talaga yung sinasabi. Una, pangatlo, pinalaya na daw tayo sa kapangyarihan ng kasalanan sa verse 7. Sa we are no longer controlled by sinful nature, no? So paano tayo magkakaroon ng ganung thinking kung talagang inaaral natin yung Biblia, 'di ba? Imposible magkaroon ka ng ganung thinking kung talagang nag-aaral ka. Kaya ka kaya ka magkakaroon ng ganung kaisipan na okay na magkasala kasi hindi ka nag-aaral eh. Ano mo lang yun, ay complete, ay pinatawad na pala lahat ng kasalanan ko, hindi pa ako hahatulan. So nag-end ka na doon, nag-settled ka na doon, pero hindi mo alam yung ibang katotohanan na dapat mong malaman. So hindi ang nagturo ng si Apostol Pablo, turo ng assurance of salvation, nagturo ng eternal security, is nagtuturo din siya na layuan mo yung kasalanan, 'di ba? So ang iba kasi titignan na yung assurance, security, pero hindi nila titignan ibang parte na sabi layuan niyo yung paggawa ng kasalanan. Unang-una, hindi na ikaw yan, patay ka na sa kasalanan, namatay ka na diyan, or no, wala ka ng pleasure diyan. At dapat malaman mo yun kasi pagka ganun naintindihan mo siya, ibig sabihin, magkakaroon ka ng ng harmony. Hindi yung one-sided lang yung alam mo. Una-una nagbumula kasi yun sa wrong interpretation ng mga Siguro yan lang po muna. Mamaya magdadagdag ako ng mga bagay na dapat nating maintindihan pa. Kung ang ipamumuhay mo ay ganon, 'di ba may tanong yung karamihan diyan eh, yung is it okay not to be okay? 'Di ba? Okay ba na mamuhay na hindi okay? It's okay not to be okay. 'Di ba? Naalala ko po tuloy pastor yung yung Korean novela na pinanood ko dati, yung Money Matter yun eh. Yun, tukol yun doon sa pagkakautang ng isang lalaki na dahil doon sa pagkakautang niya, binubugbog siya nung kanyang, kasi sindikate inutangan niya, Yakuza eh. Hindi, sa Korea kasi, hindi naman sa Yakuza, pero So dahil nga may pagkakautang siya, binubugbog siya nung sindikatong kada makita siya kasi sinisingil nga siya eh. So kung halimbawa natin doon, ganun yung nagagawa ng kasalanan eh. Binubugbog ka eh. Kasi meron kang pagkakautang. Eh yung pagkakautang na yun, binayaran na nga ng Panginoon eh. So parang ang ibig mo sabihin diyan, papabugbog ka uli. Diba? Yun ang yun yung kaya nga is it okay not to be okay? So kung ang tingin mo okay yung magkasala, eh bubugbugin ka niyan, okay sa'yo na hindi maging okay yung buhay mo. Kaya ang lagi natin sinasabi, yung kasalanan ay may consequences. Yes. Diba? At alam mo naman eh, diba, ang Panginoon, nakita naman natin eh, kahit hindi siya nagbanggit ng salitang grace nung panahon niya, pero kita mo kung paano niya dinidil yung mga makasalanan, eh gamit niya yung grace. Pero dahil nga kita yung katwiran ng Panginoon, dun sa mga tao na nilalapitan niya, pinakikitaan niya ng biyaya, na sila ay makasalanan pero patuloy silang mahal ng Diyos, yung impluwensya niya eh, kahit nga wala siyang sabihin eh, na itong taong ito matuwid, tapos pinatawad ako. So yung mismong katwiran niya, may impluwensya dun sa taong pinatawad niya. Kaya ikaw mismo, mapapaisip ka na ito'y matuwid, ito'y banal. Ikaw ngayon, gugustuhin kaya nito na mamuhay ako na hindi banal? Diba? Sa tingin mo natin kung ang Diyos ay kasama natin ng harapan ngayon, eh, yung ba yung gugustuhin niya? Although nararanasan mo na mabiyaya siya. Of course, common sense, hindi mo iisipin na mamumuhay ako ng mali. Kasi alam mo na yung kasama mo, banal, nanahan sa atin, eh, hindi mo rin pipiliin yun na gawin ng gawin kung ano yung maling bagay. Kasi yung mismong reflection lang ng Diyos, yung kanyang impression sa atin, alam natin na banal siya eh.
Kaya kung ang Oo, iisipin tama. natin ay mamumuhay tayo dun sa sa hindi tama, dahil sa alam natin sa gana naman yung biyaya ng Diyos, ang totoo noon ay hindi natin lubusang nakikilala ang Panginoon. Hindi natin lubusan nakikilala yung ating identity. Kasi kung siya'y nakikilala mo na nakikilala, nakikita, lalo mo nakikita Mm, yung kabanalan niya. So hindi mo rin gugustuhin na yung kabanalan niya ay hindi mag-reflect sa iyo. Kasi alam mo naman na hindi niya yung tama. gusto. Kasi nga banal siya eh. Alam mo hindi niya yung gusto eh kasi banal Mm, siya. So tama. hindi po sasaka yung ganung argumento Kaya no na mamumuhay tayo ng ano man ang gusto nating ipamuhay. May naglalaro po pastor sa isip ko. Paano pag inisip ng isang Kristiyano na dahil pwede naman pala akong mabuhay dahil sa biyaya tayo, ibalik ko kaya yung batas. No, parang yun yung gagawin kong guideline kasi ano eh, ano po tingin niyo doon? Ah, ang hirap ng tanong mo. Kasi isipin niya, okay, malaya na ako eh. Maano na ako, pinatawad na ako eh. So mabubuhay ako uli. Mabubuhay na ako ng maayos. Hindi, siguro ano, hindi naman kasi tayo as Christians, hindi naman tayo lawless eh. Meron naman tayong ano eh, meron naman tayong sinasailalimang kautusan, pero hindi yung kautusan na tinanggap ng mga Israel, yung Mosaic law. Bible tells us we are under the law of Christ. So meron pa rin naman tayong sinusunod at ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, no? Yung kautusan na inilagay sa puso natin ng Panginoon. So hindi tayo lawless. Siguro bigyan ko lang ng konting pansin yung ano. Kasi parang na sentro yung usapan natin doon sa ang una kasing intindi natin kapag ah, binasa natin yung tanong na pag That's binasa natin grace. yung tanong na sa ilalim ba ng biyaya, does grace mean I can live however I want? Siyempre, ang unang dating ng tanong na yan ay parang pwede na akong magkasala. Yun yung unang dating. Pero siguro palawakin natin ng konti yung definition nito, no? Yung katanungan na to. Does grace mean I can live however I want? Now, sa totoo lang, kasi nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, sabi ni Lord through the Apostle Paul, it was for freedom that Christ has set you free. So, in other words, kung tayo ay pinalaya na ng Panginoong Hesus, no? Pwede mo na talagang gawin kung ano yung gusto mong gawin. Yun yung maiisip natin diyan. And truth of the matter is, maaaring totoo yun. Pero, sabi ni Apostle Paul, uh, it was for freedom that Christ has set you free, but do not use your freedom to parang indulge the sinful flesh o yung flesh natin. Sabi rin ni Apostle Paul, everything is mm, permissible, but not everything is beneficial. So lahat pwede mong gawin eh as a believer na sinet free ng Panginoon. Pinalaya tayo ni Lord eh, no? God has set you free. As sabi ni Paul, it was for freedom that Christ has set you free. So malaya tayo in that sense. Pero kailangan gamitin mo yung freedom mo in such a way na hindi masasaktan yung personal testimony mo o hindi tatamaan yung personal testimony mo as a believer. Hindi rin magbibigay kahihiyan sa pangalan ng Diyos, no? So yun yung inaano natin doon. You can be free. Uh, ikaw ay actually hindi tayo freed to sin. We are actually freed from sin. Yun yung kung ang pag-uusapan regarding to sin. Pero kung ang pag-uusapan is yung freedom na tinanggap natin from Christ when we believe in Him, sa totoo lang, talagang malaya tayo to whatever we want to do. Pero according nga kay Apostle Paul, do not use your freedom na ma-just ma-gratify mo, ma-indulge mo yung flesh. So maging discernful din tayo, maging wise din tayo. Oo.
Kasi nga, ang tunay na mensahe ng biyaya, the true message of the gospel, which is the gospel of grace, hindi pwede ka lang magkasala. Ang tunay na mensahe ng gospel of grace, bukod sa ikaw ay pinatawad sa kasalanan, lahat ng kasalanan, ikaw ay niligtas at eternally secure, at posible dahil eternally secure ka, forgiven, ma-entertain mo na pwede ka na magkasala. Pero hindi yun ang mensahe ng gospel. Ang mensahe ng gospel, of course, bukod sa ikaw ay pinalaya sa kasalanan, bukod sa ikaw ay hindi pala, bukod sa ikaw ay pinatawad sa lahat ng kasalanan, pinalaya ka pa sa kapangyarihan ng kasalanan. So, hindi naman natapos doon sa pinatawad ka lang sa lahat ng kasalanan. Pinalaya ka din sa kapangyarihan ng kasalanan. So, dapat malinaw sa atin yun. Diba? So, hindi nagtatapos doon sa sa tayo ay pinatawad lang sa kasalanan. Hindi nagtatapos doon tayo ay naligtas lang o niligtas ng Panginoon at hindi na mawawala ang kaligtasan. Hindi naman nagtapos doon ang mensahe ng gospel. Kasama sa gospel, yung pinalaya ka sa kasalanan. Paano nangyari yun? Nung namatay si Kristo, kasama tayong ipinako sa krus. Para yung kasalanan natin o yung kapangyarihan ng kasalanan ay mawala sa atin. Yun yung sinasabi ng Romans chapter 6 verse 6. The old man was crucified with Christ so that the body of sin might be done away with, and we should no longer be slaves to sin. So hindi lang tayo pinatawad sa kasalanan, tayo ay pinalaya pa sa kapangyarihan ng kasalanan. So yun yung kabuuan ng gospel. Tama. Diba? Kaya lang kasi madalas hindi kasi nakikita yung part na yon, yung side na yon na kung saan hindi lang tayo napatawad sa lahat ng kasalanan, kung hindi tayo ay pinalaya din sa kasalanan. Yun ang gospel. Ayan, Pastor, dadagdag ko lang po, no? Sige. Sige po. So, ayun po, kailangan din kasi natin makita, kung kunwari, tinanggap mo na ang Panginoon, di ba? So, kailangan tignan mo muna yung sarili mo kung sino ka, di ba? So, kung sabihin mo okay lang magkasala, ang tanong, umaayon ba yon sa bago mong pagkatao kung gagawin mo yon? Kailangan natin malaman kung sino tayo. Una-una, isa doon, we are ambassador of Christ, di ba? So, ambassador ka, ikaw yung nagre-represent. So, ngayon, isipin mo, bagay ba sa iyo na mamuhay sa pagkakasala kung ikaw ay representative? Ikaw yung di ba, kay Kristo? Ikaw yung di ba? Nag-represent. Tapos, dapat nating malaman na sabi, kung tayo ay pinalaya na sa kasalanan, hindi ibig sabihin, wala na tapos na yun, naalipin tayo ulit ng ibang pagkaalipin naman. We are slave of righteousness. Sabi sa Romans 6 pa rin yun, 18. Hindi ibig sabihin nakalaya ka sa kasalanan, hindi ka naalipin, ay talagang malaya. Meron kang pagkaalipin na positive. Katuwiran. Sabi doon, we are slave of righteousness. No? Slave to righteousness. Yun naman ang pumalit. Yes. So we are now, dapat nating maintindihan, we are now the temple of God, and we don't own our body. Sabi sa 1 Corinthians 16:19-20, di ba? Tayo na yung templo ng Diyos, at yung binayaran ito ng malaking halaga, at hindi na daw natin pagmamayari yung ating katawan. So kung ganon, ibig sabihin, ang nagmamayari si Kristo, kung ano ang gusto ni Kristo, yun na yung ating gagawin. Pero although minsan sumasala tayo, nagkakamali, pero kailangan natin doon, yun yung pundasyon natin, na hindi na tayo nagmamayari ng ating sarili, kundi ang Panginoon, at tayo ng bagong templo. At sabi din sa 2 Peter 1:3, we have everything we need to live a godly life, no? Yes. Meron bigay na sa atin ang lahat upang makapamuhay tayo ng godly. So yun ang sinasabi sa 2 Peter 1:3, 2 Peter pala. Yes. At saka meron din tayong grace, no? Meron din tayong grace na ibinigay sa atin. Yung enabling power naman, kapangyarihan para layuan daw yung kasalanan. Titus 2:11-12, no? Yung grasya pa nga yung nagtuturo sa atin para lumayo sa kasalanan at siya yung lakas. Hindi yun yung lisensya
para magkasala, kundi yung kalakasan, kapangyarihan na magawa nating layuan yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Tapos sasabihin mo yung lisensya yun. Paano nangyari yun? Siya nga yung magbibigay sa'yo ng motivation, ng power, ng, di ba? To say no to ungodliness. Ngayon, paano mo sasabing pwede nang magkasala? Hindi yung maayon doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga importante, alam mo yung salita ng Diyos ng buo. Alam natin ang kabuuan, hindi yung partial lang na parang, ay, hindi na ako hatulan. Wala, yung kaligtasan ko is sure na, assured na sa lahat. So, kung ganun lang tayo magtatapos, parang talagang masasabi mo, uy, okay lang palang ano. So, meron tayong mga responsibilities, no? Meron tayong mga dapat gawin kasi bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin mamuhay ng tama. Kasi tayo, sabi ko nga kanina, ambassador. So, yung loving God is to hate evil, di ba? Loving God is to hate evil. So, ngayon, kung sinasabi yung mahal ng Diyos, ba't pipiliin mo mamuhay sa pagkakasala? Di ba? Kung mahal mo ang Diyos, sabi sa Psalms 97 verse 10, loving God is to hate evil. Ngayon, sabihin mo mahal mo ang Diyos tapos pipiliin mo yung mamuhay sa pagkakasala. Sinungaling tayo doon kapag ganoon. Pero although minsan nakakamali tayo, pero yung pundasyon natin, kung talagang mahal mo yun ng Diyos, lalayuan mo yung pagkasalanan o kasamaan. Sabi din sa 1 John 5:3, loving God is obeying His commandments, di ba? Ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod pala sa kanyang mga utos. Hindi yung 613 laws. Hindi yon. Ang utos ng Panginoon, sabi doon, loving God is obeying His commandments. Kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo naman tinutupad yung kanyang commandments o yung will niya, hindi yung, ulitin ko, hindi yung 613 laws, yung Mosaic law, hindi yung tinutukoy dito. His command is to love, di ba? Is to believe. Obey His commandments, yung tutukoy doon. So kung sasabihin mo mahal mo ang Diyos, tapos salungat naman yung sinasabi, so hindi mo talaga mahal ang Diyos. So number 7, freedom doesn't say that we can do whatever we want, no? So yung sinabi nga ni Pastor Henry kanina, na yung kalayaan natin, hindi ito ibinigay para mamuhay tayo kung anong gusto natin gawin. Ako, under grace na ako, gagawin ko lahat ng gusto ko sa katawan ko. So, hindi ganoon. Sabi nga dun sa kanina sa verse na, basahin ko lang, no? I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others, no? So, paano tayo mamumuhay sa kasalanan kung may mga command na ganoon, may mga paalala sa atin na ganoon? So, although tayo minsan nagkakamali, pero kailangan natin maintindihan itong mga bagay na ito na hindi talaga sinasabi ng salita ng Diyos na okay na magkasala. Unang-una, kapag tayo mga anak ng Diyos, gusto nating magkasala, sisingilin din naman tayo niyan eh. Sisingilin din tayo niyan. So, sabi nga ni Pedro, 'di ba? Mas mabuting maparusahan kayo sa paggawa ng mabuti kaysa paggawa ng masama. Sabi ni Pedro, di ba? So yun po. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa kasalanan kasi patay na tayo doon. Yun lang po. Nasabi na rin lahat, ano? May mga sinusulat ako dito sa notes ko, pero yung mga sinulat ko sa notes ko, nasabi na ni Jed. Ay, nasabi ba? Sorry. Siguro kung meron ako diyan gusto nilang dagdagan ng punto, yung ano ba, yung freedom. Bakit ba iniisip ng iba na pagka binanggit yung salitang freedom, no, ay pwede ka nang gumawa ng kung anong bagay na maisip mo. Automatic no? Automatic Opo. yun ang naiisip no? Opo, yun po yung malaya ka na, yung lumipad ka na parang ibon. Kung saan ka Tapos mapadpad. particular kasalanan, malaya ka na magkasala. Oo. Yung pag napadpad ka, di ba, ibon mang malayang lumipad. Kahit saan pwedeng dumapo yan. Kung saan lang mapadpad, dadapo. Saan puno, saan sangam, dadapo yan. Yun ang konsepto. Yun ang iniisip ng marami pag sinabing freedom. No? Pero isa sa bagay din siguro na dapat maintindihan ng iba, yung freedom na tinutukoy natin, o makita natin yung konteksto nito, yun tayo ay yung ating katwiran sa harapan ng Diyos, no, na hindi na natin kinukuha sa law ni Moses. So, doon niya tayo pinalaya. Kasi di ba nung araw,
kulong sila doon bound sila doon sa law ni Moses Para Yes. makuha nila yung katwiran, kailangan sila mag-perform. So tayo ngayon, hindi na natin kailangan yon yung mag-perform para makuha natin yung katwiran ng Diyos. No, readily available 'yon. Pag nanampalataya ka, mapapasayo yung kabanalan ng Diyos. So ibig sabihin, malaya ka na dun sa batas. Yun po yung ibig nating sabihin. Para makuha mo yung katwiran ng Diyos o yung kabanalan ng Diyos. So lumaya tayo dun sa law ni Moses. Yung isa siguro yung dapat maintindihan ng iba. No, pero iba po ito doon sinasisip ng iba na malaya na ako. Yun, kasi yung madalas naisip nila pag nabanggit sa sa Bible, nabanggit natin na we're free. Pero ang totoo noon, we are free from the law. yun po yung kadugtong no. So yun po ay maidagdag ko lang, no. At saka tingnan din naman natin kahit sa practical na usapan, ang lahat naman ng klase ng freedom may limitasyon. Kung ilalagay mo sa konteksto ng literal na bagay sa mundo. Lahat ng uri ng freedom may limitasyon. Halimbawa, freedom to speech, freedom yung democracy, lahat yan mayroong limitasyon Kung di mo lalagyan ng limitasyon, pwede ka dumating sa punto na extremism. Hindi na maganda yung patutunguhan mo. At ganun lalo yung kasalanan. No, pag kaya inunti-unti mo, susunod dadagdagan mo na. Kahapon 2 lang, susunod na linggo gagawin mong 4. Kasi parang ang inintulad niya sa libadura So maganda ay yung freedom na yan ay magamit natin sa tama. No? So yung biyaya po ng Diyos hindi nangangahulugan, no, na tayo ay kumaga pwede nating gawin naman yung mga bagay na gusto nating gawin. So maintindihan natin yung tamang kalayaan talaga na ibinigay ng Panginoon sa atin. O gaya sabi ng mga kapatid kanina, Pastor Henry Badujed, yung freedom na yan ay kapangyarihan yan, yung grace, kapangyarihan para lalo tayong lumakas o mas lalo malabanan natin yung mga tentasyon. Kasi yun yung ginagawa ng biyaya ng Diyos. Hindi yan para lalong bigyan ka ng kakayanan na magawa mo yung kasalanan. Kundi yan ay kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos na mas lalong malabanan natin yung tentasyon na mas malaging malakas tayo laban po doon habang tayo nandito po sa lupa. So habang nandito lang naman yan, matatapos din yan. Kasi yung turo Babalikin ng ng Panginoon. bro, yung turo ng mga ibang tagapagturo, 'di ba? Yung kabanalan at katwiran, sinisikap nilang gawin 'yan, 'di ba? Sinisikap nilang gawin 'yan. Pero sa tunay na turo ng mensahe ng biyaya is ginawa kang banal, ginawa kang matuwid para maggawa mo 'yon. Para malakaran mo na, no? So kaya ka nga ginawang banal at ginawang matuwid ng Diyos para magawa mo 'yun, mga bagay na 'yon, kabanalan at katwiran. Kasi kung hindi ibibigay sa iyo 'yon, mahirap mo 'yung magawa. So meron na tayong dahilan kaya tayo makakagawa ng mabuti, lakad sa kabanalan, gaya ng sabi ng Diyos, be holy, 'di ba? Hindi ibig sabihin na magsisikap ka na maging holy. Holy ka na, be holy lang, no? Kasi may nagturo, magpakabanal ka, magsikap ka maging banal, hindi ganoon 'yan. Be holy because I am holy, sabi ng Diyos. So ibig sabihin, bilang anak ng Diyos, natanggap mo na 'yon, lakaran mo na lang. So hindi umaayon sa konteksto na mamuhay ka sa kasalanan kung 'yan sabi ng Diyos, 'di ba? Be holy for I am holy. Tapos sa grace naman okay na magkasala. So hindi walang harmony. Walang harmony yan kapag ganun. No, so 'yun lang. Pangulit ng banat. Yung tanong natin medyo maraming pwedeng kahulugan no. Does grace mean I can live however I want? So parang ang tinutukoy niya freedom, no? Freedom. Ngayon kung freedom lang ang pag-uusapan, pwede nating sabihin na yun nga, balikan natin yung kaninang inano natin na sabi ng Bible, it was for freedom that Christ has set you free. So malaya na tayo. Pero according nga kay Paul, do not use your freedom to indulge the desire of the flesh, no? Parang everything is permissible, but not everything is permissible, but not everything is beneficial or constructive. So parang sinasabi niya na huwag mong gamitin yung freedom mo para masira naman yung testimony mo, yung mabuhay ka sa kasalanan. Hindi gano'n, no? So, yes, as a believer, you can do whatever you want. Pero, use your freedom in such a way na makapagbibigay ng karangalan sa Diyos.
di ba? Na, sa isang banda naman, pag tingnan natin, no, bago kasi tayo naging believer, sabi ni Jed kanina to, hindi naman tayo malaya. Bago tayo naging believer, slave tayo. Slave tayo ng kasalanan, slave to sin. Nung maging believer ka, actually, pinalaya ka ni Lord, pero sa isang banda, naging alipin ka rin, hindi naman ng kasalanan na, kung hindi ng katuwiran na. Slave to righteousness, no? So, sa isang banda, pwede mo kasing anuhin pwede mo kasing, ano ba talaga ang tinuturo ng Bible with regards to sa bagay na to, no? Ako naniniwala ako, as a believer, we are free. Pinalaya tayo ng Diyos. Freedom from sin, freedom from law. Pinalaya tayo ng Diyos, in a sense na we can really choose whatever we want to do. Except, dapat maging wise ka in choosing what to do. And of course, dapat hindi kasama diyan yung kasalanan. Kasi sa totoo lang, kanina nabanggit ko nga, no, kapag ang isang nagtuturo naging tapat doon sa mensahe ng gospel, which is the gospel of grace, posible talaga na maisip niya na pwede na akong magkasala at malaya na akong mag-asal demonyo. Pero pwedeng maisip yun Pero, hindi dahil yun ang itinuturo ng gospel. Kundi, part ng gospel, you are now secure or you are now saved, may assurance of salvation ka, you are now eternally secure because you are completely forgiven. Pero hindi nagtapos doon yung mensahe ng grace. Well, in fact, Bible tells us, it's the same grace na nagligtas sa atin ang magtuturo sa atin to live a godly life. Yun yung sinasabi ni Paul in Titus chapter 2. Sabi ni Paul, for the grace of God has appeared. It offers salvation to us and it teaches us not to say no to ungodliness or not to say no to sin. So ang grace din mismo, yung mensahe ng grace, ang nagbibigay sa atin ng pagbabagong buhay. It transforms our lives. Kaya yung mensahe ng biyaya sa totoo lang doesn't mean you can live a life of sin. Ito kasi yung madalas na nagiging accusation sa mga nagtuturo ng mensahe ng grace iniisip nila, yung mensahe na yan, it motivates people to sin. Kasi complete forgiveness, eternal security. So anong maiisip ngayon ng mga taong nakapakinig niyan? After hearing that, ang ibig sabihin niya na pwede na akong magkasala. So it motivates people to sin. Actually, hindi. Sa totoo lang. Ibinandera lang natin yung na-accomplish ni Christ on the cross. Na kung saan, sa isang kamatayan niya, sa isang sakripisyo niya, lahat ng kasalanan natin was totally forgiven at tayo ay naligtas at secure ang kaligtasan natin. Yun yung binabandera natin. Pero hindi ibig sabihin noon, ang magiging response mo dyan, malaya ka na magkasala. Kasi kung yun ang magiging response mo doon sa mga benefits na natanggap mo sa finished work ni Christ, something is wrong with your Christian belief. Baka hindi pa talaga nasa-save itong ganitong uri ng tao. Kasi mali yung kanyang paniniwala about Christianity. Okay? So yun lang ang masasabi natin. Anyway, medyo nag-isang oras na tayo at meron kayong mga gusto pang idagdag, parting words tayo. Parang ganito oras tayo nagsimula kanina, no? Oo. Lagpas ng 10 minutes. So, parang sakto rin tayo isang oras ngayon. Sakto din. Oo. Okay, so nawa po nakahagip dun sa mga ilang katanungan na meron po tayo patungkol sa biyaya. Kung meron po kayong mga iba pang katanungan, so pwede po kayong mag-comment para may may free topic na kami. Yes. Para di na kami nag-iisip kung ano pang pag-uusapan namin dito. Tulungan niyo na kami. So, pwede po kayo mag-comment. Shoutout ko si Brother J. Caro, hindi absent yata siya ngayon Brother, nasaan ka? Suki natin yan, suki. Masugid na taga-subaybay natin yan, active na yan.
Active na Welcome kritiko. po. Okay po. Unti-unti na pala tayo unti-unti na pala tayo sumisikat eh. Sige po, nawa po sa mga susunod po na linggo, no, ay makasama po namin muli kayo at makasagot po kami ng mga ilang katanungan sa isip po natin patungkol sa biyaya ng Diyos. So, muli po ay Yes. magandang gabi, isang mabiyayang gabi po sa lahat. Sige, Jed. Sige po. Salamat po sa ating mga kapatid na sumubaybay at sa mga nag-share, no? At huwag po tayong magsawa na i-share yung ating forum kasi napakaganda po ng ating mga pinag-uusapan dito. Para ito sa mga yung mga Kristiyano talaga na talagang matagal na. So, makakatulong po ito. Kaya tulungan tayo mga kapatid. Kami mag-share kayo. Magtuturo, magbibigay ng mga kaisipan. So, kayo naman mag-share, no? Tulungan tayo sa ebanghelyo para sa kapurihan ng Diyos. Magandang gabi sa lahat. Yes, oo. Tama yung sabi mo, Jed, no? Itong ating forum ay dinisenyo natin para makapag-minister tayo sa body of Christ, no? Yung mga Christians na kung saan medyo hindi nabibigyan ng pansin yung mensahe ng biyaya, no? Anyway, magandang gabi uli sa ating lahat, mga kapatid, at see you next week. Okay, see you next time. At muli sana itong ating napag-usapan tonight nagbigay sa atin ng karagdagang kaalaman. Okay, good evening po sa ating lahat. Ingat kayong lahat. Ingat kayong dalawa. God bless you all.